Bitiwan mo ako. Tulong. Tulong. Ang puti. Aray. Tigilan mo. Ay, teka, mali. Parang pamilyar to. Naku, ito pala yung bodega. Nasa ilalim ko si Minyaw, busot-busot ang pantalon niya. Sa nakaraang buhay, nagkaroon ng problema sa pamilya ni Minyaw. Nadestino siya sa kanayunan, dito mismo sa bodegang ito. Nauto ako ni Lidabaw, dinala ko siya rito. May masamang balak, pero sa huli ay duwag ako at tumakas. Lumaki si Lidabaw kasama ang mga tauhan niya. Walang nagawa si Minyaw, napagbintangan at nasira ang pangalan. Sa huli, napilitan siya ni Lidabaw. Nagpakamatay siya sa sulok ng mesa dito sa bodega. Naku, delikado. Nabuhay muli ako sa sandaling nauto ako ni Lidabaw. Sa oras na dinala ko si Minyaw sa munting bodegang ito. Ayon sa nangyari sa nakaraang buhay. Kung tatakbo ako, siguradong mamamatay si Minyaw. Hindi pwede iyon. Bibitawan kita. Huwag kang sisigaw, hindi kita gagalawin. Makinig ka sa akin, Minyaw. Si Lidabaw at ang mga reports niya ay paparating na. Ang gusto nila ay maging ang ang damit. Ako'y maras na nanonood. Pagdating ng panahon, hindi mo makakalimutan ang paratang sanak ng magsasaka. Alam mo naman kung ano ang ibig sabihin nito, alam mo sa akin. Ngayon ko lang naisip. Si Lidabaw na to, sinasamantala niya ang pagkakataong ito para makayako sa buong barangay. Hindi lang niya gustong sirain ang pangalan mo at pilitin ka. Gusto niya hindi na ako makabangon pa sa buhay. Ako. Bakit kita paniniwalaan? Kanina pa. Ako ang talagang galing Manila. Siyempre alam ko kung gaano kabigat ang tatangan yan. Saan ka sa humihingi ako ng tawad. Pagkatapos nito, magpapakumbaba ako. Pwede natin pag-usapan ng ating mga issue. Pero pinagkulan ni Lidabaw na hindi ko kayang saktan talaga. Ginagamit niya lang ako para sirain ang reputasyon mo. Gagamitin niya ang kapangyarihan bilang anak ng kapitan. Para pilitin ka sumama sa kanya. Anong gagawin mo? Naniwala ka sa akin yun. Hindi nito palalain ang sitwasyon. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ano ang plano mo? Maraming tao ang darating. Magpanggap tayong magkasintahan. Masasabing bugso lang ng kabataan ang nangyari. Sigurado ka? May relasyon sa isang pinakatiwala mo. Mas malaki yung asa niya kaysa pagmula. Wala akong kailan. Ilang talagang paghingi ng tawad. Kuya Linchuan, nandito ka ba sa bodega? Lidabaw. Wangdani, sasabihin ko sa inyo, tiyak na tumakas na si Linchuan ngayon. Wala siyang lakas ng loob na gawin talaga yon. Dabaw. Hoy! Ako ang anak ng punong barangay. Si Linchuan ay isang ordinaryong kasapi ng kooperatiba. Nag-aaral lang ng ilang taon, tapos magtatawag sa pangalan ko ng diretso. Buti na lang, ilang araw akong nag-isip ng malalim. Sa wakas, naisip ko ang planong ito na isang bato, 2 ibon. Ngayon, dapat masira ang pangalan mo, Linchuan. Kuya Chuan, buksan mo. Sabi ng mga kasapi ng kooperatiba. Bumalik ka kasama, yung babaeng si Menyaw. Hindi ba kayo gumagawa ng masama diyan? Alam mo ang kalagayan niya. Hindi ka dapat sumama sa kanya. Linchuan, buksan mo na. Kung may ginawa ka talagang masama, tutulungan ka naming itago ng mga tropa. Linchuan, buksan mo. Gusto kong makita. Kung matatawag mo pa ba akong Dabaw pagkatapos nito? At yung putang inang si Mengyao. Sa ganitong pangyayari, hindi ako naniniwala na hindi ka susunod sa kapangyarihan ng iyong Kuya Bao. Sino ba yan sa loob? At yung si Mengyao na pumunta sa kanayunan noong nakaraan. Linchuan at Mengyao. Yung estudyanteng nag-aral sa kanayunan yon. Ang pangalawang anak ng pamilya Lin. Nakakagawa pala ng ganun. Awagin niyo si Laolin. Laolin, baka nasa bukid pa yon, nagpapawis. Nagtatrabaho pa sa puntos ng anak niya. Hahaha, sabihin mo nga, bakit nabigyan ng ganitong klaseng anak ang pamilya Lin? Nakakahiya talaga. Laolin, puntahan mo ang Kamalig. Ang anak mo, kasama yung mayamang dalaga, pumasok sa munting bodega. Ano, ako ang nagpapakahirap para sa kanyang tuntos sa gawain? Siya naman, nagtago sa munting bodega kasama ang isang dalaga. Dahay, hanapan mo ako ng isang malaking papa. Mamaya, papatayin ko talaga ang hayop na yon. Dito, si Xiao Chuan. Pumasok sa Kamalig kasama ang dalagang taga-bukid. Totoo yan, si Lidabaw mismo ang nagdala ng grupo ng mga tao. Nagbabantay sa paligid. Pumunta ka na, di ba sasaktan si Xiao Chuan? Di ba naman talaga niyo sasaktan ng husto si Xiao Chuan? Kahit na medyo may problema sa estado ng dalaga. Pero dahil sa kalokohan nitong gagong to, paano ang kinabukasan niya? Hindi siya makakaiwas sa bugbog. Hindi siya makakaiwas sa bugbugang to ngayon. Mukhang hindi ganun kasimple ang sitwasyong ito. Ipakita muna natin ang posisyon natin. Mas mabuting tayo ang magdisiplina, ay sa ibang tao ang magtali ng malaking kaso sa kanya. Sa panahon ito, tanging ako na lang ang makakapagligtas kay Linchuan. Tanging ako na lang ang makakapagligtas kay Linchuan. Kapitan, mauuna na po ako. Ang kanang Lin, ang tagal na ninyong nakaangkla sa barangay na ito. Si Lin Zhensheng, may kaibigan siyang hit na mga sibilyang gwardiya. Malakas ang impluensya niya sa barangay, at matitigas ang ulo ng buong pamilya. Maraming bises na silang sumalungat sa akin. Hinahanap ko ang pagkakataon para durugin sila. Yung plano ni Dabaw, pakinggan niyo po. Magandang taktika yan. Whether tumakas man o hindi ang batang Lin. Malaking dagok yan sa pamilya nila. Kung hindi dahil sa kalokohan ng batang to, mahihirapan talaga akong humanap ng ganitong pagkakataon. Linchuan, lumabas ka riyan, hayop ka. Anong nangyayari? Nandito na po ang kapitan ng barangay. At si Tito Laolin. Oy, sino ba ang nagpabalita sa'yo dito? Bakit mo pinagsama-sama ang mga tao rito? Atay, si Linchuan po kasi. Kasama niya, yung mayamang dalaga. Pumasok sila sa munting bodega. Nag-alala lang po ako, kay Kuya Linchuan. Anong pakialam mo sa ginagawa ni Xiao Chuan? Bahala na si Tito Zhensheng sa pagdisiplina sa kanya. Oy, Laolin, nandito ka na pala. Pasensya na, dahil sa tong batang to sa amin. Pero alam kong, sa taas ng kamalayan ng pamilya nyo,
Tiyak na makakapaghiwalay sa ganitong klaseng tao. Tama ba, Laolin? May ibig sabihin ang mga salita ni Libaol yan. Gusto niya sirain ang buhay ni Xiao Chuan. Ihuhulog niya sa hukay. Hindi ba ang totoo sa nangyari ni Chuan at ni Surya? Agad-agad nang ibinabato ang usapin ng kamalayan. Gago ka. Buksan mo ang pinto. Narinig ko pa ang boses ng tatay kong matagal nang patay. Pero hindi ito ang tamang oras para isipin yon. Ikaw. Mamamatay ka sa akin ngayong aw. Hoy, Laolin, pakinggan muna natin ang sasabihin ng batang to. Nga, Tito Laolin, tanungin muna natin si Kuya Chuan. Paano kung mahal niya talaga, yung dalaga? Nagpapakapagod ako sa bukid para sa puntos sa gawain. Tapos ikaw, ganyan ang ginagawa mo? Mamamatay ka talaga ngayon. Kuya Lin Chuan, magpaliwanag ka na. Ano ba talaga ang ginagawa niyo niya sa bodega? Nandiyan na si Inay. Tatay, nandito na si Inay. Ang laki ng hawak mong patpat. Gusto mo bang patayin si Xiao Chuan? Gusto ko talagang patayin, tong gago ngayon. Tanungin mo siya kung anong kabalbalan ang ginawa niya. Itas how, hindi kasalanan ni Tito Lin nasa trabaho kami. Nang makita namin si Kuya Lin Chuan na isinama si Minyaw sa bodega, natakot kami magkamali siya, kaya pumunta kami. Ayaw niyang buksan ang pinto. Anak, Lin Chuan, nandito na ang tiya mo. Itulak mo na yung babae. Hindi naman talaga kayo, di ba? Malaking kasalanan ito. Tiyak na naguguluhan na si Lin Chuan. Kung isusumbong niya si Minyaw para iligtas ang sarili. Pareho silang mawawasak. 2 buhay na ang dinaanan ko. Yan ang dapat. Lin Chuan, sabihin mo na. Ama, ina, mga kasama ka sa akin ng kooperatiba. Pasensya na at napag-abala ko kayo. Ang totoo, simple lang ang nangyari. Isang Minyaw ay tapos magsisi. Ako ang nasa bahay. Tumuro sa kanya matulang marunong buya. Kaya ko siya binasa bilog ka ng pagkakakaan. Gusot ang pantalon, tapos nag-aaral? Akala mo ba tanga kami? Lin Chuan, akala mo ba bulag ang lahat? Ganito ang itsura ninyo, tapos magsasabing nag-aaral? Sino ang maniniwala? Yung damit. Kasi nagbawala ka kumakatok ng malakas. Natakot na babae. Nasapit sa kami sa loob ng bahay. Kaya ako naman ang nasa kabaya. Wala naman yung pagkakauton ko. Kahit anong sabihin mo, nakikipag-isa ka sa isang dalagang may ganyang katayuan. May problema talaga sa pag-isip mo. Tama ba ako, mga kasama? Anong problema? Dahil babayaman siya, hindi na siya pwedeng magkamali. Hindi na pwedeng matuto. 3 henerasyon kami magsasaka. Dahil sa aming ganlan. Ano sa pag-usap ako? Tama ba, ama? Si Lin Chuan na laging mabait. Nakapagsalita pala ng ganyan. Ang bigat ng 3 henerasyong mahirap. Si Xiao Chuan, paano ka nagsasalita? Kahit mayaman, hindi dapat gumawa ng palihim. ang agresibo ni Lidabao. Kung hindi lang maraming tao, sinigawan ko na siya. Hayaan mo siyang mag-ayos muna. Iyo Baobo, kapatid na Dabao, hindi pa naman oras ng trabaho. Hindi naman siguro ganoon kalaki ang isyong ito para guluhin ang buong barangay. Ang sarap kapag nahihirapan ng kaaway. Tumulong pa ang nanay ko. Iba talaga sa nakaraang buhay ko. Medyo nakakagulat. Kahit na ikaw pa ang... Bago kami pumunta rito, ininsulto ko pa si Lin Jiansheng. Akala ko kontrolado na ni Dabao ang sitwasyon. Pero naipit siya sa salitang 3 henerasyong mahirap. Hindi na makagalaw. Si Xiao Chuan, hindi dapat ganyan ang paggawa ng mga bagay. Nandito siya para mag-aral. Kapag tinutulungan mo, maging maingat. Huwag kang magpadalos-dalos sa susunod. Nag-aalala na ang iyong ama. Nakuha ko na, Iyo Baobo. Mag-ingat ako sa susunod. Wala nang makikita rito. Umuwi na kayo't magtrabaho na. Ihatid mo na ang babae, tapos umuwi ka na agad. Kung wala lang ibang tao, hinila ko na sana ang tinga niya pa uwi. Sa nakaraang buhay, naging katawanan ako dahil kay Minyaw. Palagi na lang akong pinagtatanggol ni nanay hanggang sa huli dahil sa akin. Hindi siya nagtagal. Ngayon nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Tatapusin ko ang mga panghihinayang at bibigyan ko si nanay ng magandang buhay. Huwag kang mag-alala, Nay. Kuya Lin Chuan, kasalanan ko ang nangyari ngayon. Wala nang magawa, anak. Grabe ang pinagdaanan ko dahil sa kanya sa nakaraang buhay. Akala ko babata pa siya, ang lalim na pala ng pag-isip. Agad siyang umurong nang makitang palpak ang plano niya. Nakalampas na tayo sa krisis na ito. Kung mababalak siya ulit ng masama. Hindi ako matatakot sa kanya, pero ang buhay na ang dinaanan ko. Hoy, tulungan mo naman akong tumayo. Ayos ka lang ba? Nahihilo ako, hindi na talaga ako makalakad. Low blood sugar yan. Teka lang. May utang na loob ako sa kanya sa nakaraang buhay. Pero hindi ko siya kayang iwan ng ganito. Kabisado ko ang daan dito, pipiliin ko ang madilim at madalang tao. Nay, nakauwi na ako. Bigyan mo ako ng candy, bilis. Anak ng tukwa, ngayon ka lang umuwi. Pagdating mo, candy agad ang hiningi. Gusto mo ng sampal. Anak, nababaliw ka na ba? Bakit mo dinala ang babaeng ito dito? Nay, sasagutin kita mamaya. Bigyan mo muna siya ng candy. Nahilo siya sa gutom. Delikado kapag bumagsak ang asukal sa katawan niya. Kailangan niya ng asukal ngayon din. Bukas ang bibig mo, kainin mo ito. Ito yung natirang candy mula sa kasal ni Linhan. Mahirap maghanap ng candy ngayon. Bihira lang ito ilabas. Ang ganda talaga ng itsura ng dalagang ito. Iba ang dating ng mga tagamay nila. Pero hindi maganda ang kalagayan niya. Kapag nakisalamuha pa si Xiao Chuan sa kanya, sisira ang buhay niya. Hoy, Don Lin. Pwede na nating paalisin ang prinsesa sa simpleng bahay. Sige, Nay. Ang bait ngayon ng batang ito. Dati, lagi na lang siyang sumasagot sa akin. Okay ka na ba? Huwag kang umiyak, low blood sugar lang yan, okay lang. Basta kumain ka ng tama sa oras sa susunod. Tumigil ka na sa pag-iyak, baka matakot ka. Isekret lang natin to, huwag kang iyak. Baka marinig ka ng nanay at ng mga kapatid ko. Bibigyan mo ako ng pagkain. Kanina, ayaw mo sa akin. Ganyan ka lang para hindi ako umiyak. Yung matangkad. Makapal ang kilay, gwapo ngayon lang naloko. Pero since naman ako sa amin niya, kaya hindi ako masyadong galit. Sekret na lang ang pagdadala. Pagkatapos ng nangyari ngayon, wala nang masabi iba kahit hindi nila. Hehe, ang kulit mo. Hindi na kailangan, kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Aalis na ako, di pa tapos ang mga gawain ko ngayon. Pumilit ang pamilya ko na makapasok ako sa barangay.
Hindi ka rin alak araw-araw trabaho at aral. Ngayon ko lang nalaman na ganito siya katatag. Hoy, wag ka nang tumitig. Layo na siya. Hindi naman talaga yan ang type mo, di ba? Dapat maintindihan mo. Espesyal ang estado niya. Kapag nagsalamuha ka sa kanya, tapos na ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, Nay, alam ko ang dapat gawin. Mabuti naman. Ano to? Tang ina, yung pantalon niya. Hindi mo ba sinira? Wala silang ekstrang damit dito sa nayon. Pinabayaan mo lang siyang magtrabaho sa bukid na ganyan ang suot. Gusto mong magdala ng pagkain ng palihim? Dalhin mo ito. Ibigay mo ng harapan. Pagkatapos, putulin na ang ugnayan ninyo. Huwag nang makipag-ugnayan pa. Huwag kang tumanga. Bilisan mo. Anong silbi ng 2 pirasong candy? Baka himatayin na naman siya sa daan. Hindi ako takot pakisama sa kanya, hindi ko lang alam kung paano harapin. Babae mo rin naman ko sa akin. Ngayon ay sabi ko siyang daan at ito lima. Makalipas ang 2 o 3 taon, may babalik ang estado ng pamilya Meng. Hindi ito kahihiyan, mataas pa ang tingin sa kanila. Dahan-dahan muna, pag-uusapan natin yan pag-uwi para sa plano sa hinaharap. Mingyaw! Mingyaw! Hintayin mo ako. Tara, kumain ka muna. Umupo ka. Mahigit 1 buwan dito, 2 o 3 beses lang ako nakakain ng puto ng mais. Ang hirap lunukin itong puto ng mais na maihalo. Pero para sa akin, mas masarap pa ito kaysa mga mamahaling pagkain sa kanila. Kung hindi ngayong anihan, baka hindi ko pa ito makakain kahit puto ng mais. Ilsat, masarap. Salamat. Ito pa yung pantalon. Palitan mo na yan pag-uwi. Pasensya na, nasira ko yung pantalon mo dati. Salamat mo lang sa sa akin. Sige, ingat ka. Pag may pagkakataon ako, dadalhan kita ulit ng pagkain. Hina, lagi mo sa akin 2 na Kakayanin ko ito hanggang matapos ang anihan. Kahit gano'n na siya, hindi pa rin nawawala ng sigla niya. Biyaya talaga yung ugali niyang yan. Aalis na ako. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Uuwi na ako. Ngayon, babaguhin ko ang kapalaran ng pamilya ko. Sa Barangay Ulan, may kabugatan at tubig ulan. Madaling pagandahin ang buhay dito. Sa nakaraang buhay ko, ako ang dahilan kung bakit naubos ang ari-arian namin. Pagod na nanay ko. Ang hirap ng buhay ng pamilya ko. Ngayon, hindi ko naman lumala ang sitwasyon. Kakayanin ng pamilya namin. Pero siguradong hindi papayag ang mali, ang ama at ang anak. Sa masusunod na taon, hindi muna magnegosyo. Una, pakainin ko ng karne ang pamilya ko. Sa panahon ito, ang hirap makakain ng karne. Kahit may pera ka at may tiket, hindi ka siguradong makakabili. Yang bata, parang nawawala sa sarili. Nagagusto na yata sa dalagang yun. Wala. May iniisip lang ako. Anong kabutihan ang iniisip mo? Araw-araw, hindi ka nagtatanim sa bukid. Magtanda ka sa nangyari. Bukas, sumama ka sa tatay mo sa bukid. CJ, Naku, pumayag pala yang batang yan. may malambot na alambre ba tayo? Anong gagawin mo sa malambot na alambre? Gagawa ako ng magandang bagay. Sa nakaraang buhay ko, nabasa ko yung libro tungkol sa bitad. Naalala ko pa. Pwede akong gumawa ng simpleng bitad. Panghuli ng mga hayop sa gubat para makasarap ang pagkain natin. Sapat na yun. Hanapin mo sa loob. May mga manipis na alambre doon. Ah, CJ. Sapat na para sa ilang bitad. Hoy! Uzi, Yanzi, bakit kayo nandito? Sabi ni nanay, bantayan daw namin ang tito. Huwag daw namin hahayaang makuha ang harina sa kamalig. Huzi, tito, pinatingin lang kami ni nanay. Sa nakaraang buhay, ang dalawang batang ito sumunod sa mga manada. Hindi karning amoy, hindi nila naamoy, payat na payat, halos buto na lang. Matagal nang nawala ang kanilang sigla. Huzi, Yanzi. Gusto niyo bang samahan niyo ang tito sa pangangaso ng kuneho? Talaga? Pero pinagbawalan kami ni nanay na sumama sa'yo, tito. Tito, kaya mo talagang manghuli ng kuneho? Sabi nila, wala ng kuneho sa paligid. Lagi sinasabi ni tatay, pagkatapos ng trabaho, saka kami manghuli. Linhu, sinabi ni nanay na huwag kaming magpalaboy-laboy. Yanzi, malambot at maliit na puting kuneho ito. Kapag nahuli mo, pwede mo itong alagaan, haplusin ng malambot na balahibo. May inggit ang mga kaibigan mo. Tara na, tito. Saan tayo pupunta? Pero pinagbawalan kami ni nanay. Yanzi, sinabi ba ng nanay mo na makinig sa mga nakatatanda? Opo. Dito ba ay nakatatanda? Sabi ni tatay, lahat sila ay nakatatanda. Tama. Sumama kayo sa tito. Ako na ang magsasabi sa nanay niyo pagbalik. Uzi, Yanzi, kumuha kayo ng ilang butil ng mais at sumama kayo sa tito. Sa likod ng burol may kagubatan. Abala sa pagsasaka. Walang pumapasok sa bundok. Maraming kuneho, pugo, at pugulon. Hindi pa nahati ang pamilya. Palaging inaalagaan ako ni tatay, nanay at kuya. Tinutulungan nila akong kumita. Madalas magtalo ang magkapatid. Sa buhay ko gusto ko. Tito, makakahuli ba talaga tayo ng kuneho sa likod ng bundok? Sabi nila, hindi makakahuli kung walang tirador. Gamit tayo ng bitad. Narito na tayo. Sa harap, sunod-sunod na maliit na burol, siksikan ng mga puno. Ligtas ang gubat na ito, walang malalaking hayop. Kaunti ang ahas. Dalhin ko ang mga bata. Kahit sa punta ka, hindi ako pupunta. Hanapin mo na ang ahas. Tapos kumanap ng malaking bato. At saka gumawa ng bitad. Panoorin ninyo. Mag-umpisa na ang tito gumawa ng bitad. Ang alambreng ito ay low carbon steel. Kayang gawin sa probinsya. Ang pinamaling kanya nito ay malambot ang tibay. Bagamat hindi kasing lambot ng lubid, sapat na ito. Gumawa ng buhol. Tapos itali sa bato. Gumawa ng trigger device. Humanap ng pivot point para maayos ang bato. Tapos na ang bitad. Ngayon, pwede nang subukan ang bitad na ito. Uzi, humanap ka ng maliit na sanga. Yanzi, pumunta kay ni Uzi at dahan-dahang pindutin. Yung maliit na pampatibag na patpat na ginawa ko. Wow, ang bilis ng bitag ni tito. Hehe, maganda tong bitag ni Tito, di ba? Tara, ayusin natin ulit yung PC. Pagkatapos, lagyan natin ng pain. Tara, gumawa pa tayo ng ilang bitag. Marami naman talagang hayop sa bundok. Pero di ako siguradong makakahuli agad sa isang bitad lang. Kung gusto natin makakain ng karne ang buong pamilya, hindi sapat ang isang bitad lang. Tito, hindi na ako makalakad. Nakaya ko palang buhatin silang dalawa ng mahigit kalahating daan. Medyo nalambot lang ang braso. Bukod sa pagbabalik sa nakaraan, may iba pa bang nagbago sa katawan ko? Parehong malinaw ang alaala. Alam mo, hindi ko nakakalas. Ay malaki rin ang pagbabago. Alam na alam ko ang sarili kong katawan.
Ilang taon nang hindi nagtrabaho sa bukid. Paborito sa pamilya. May kinalaman din ang katawan ko. Kaya ko pang magbasa. Pero pagdating sa pagtrabaho, isang kaya, awal ako. Ngayon, kaya ko magbahan dalawang baka ng kakaling oras. Tunay na pagbabago ito. Lalakad ba kayong dalawa pa uwi o bubuhatin ko kayo? Buhatin mo kami, Tito. Hindi na makalakad si Huzi. Hahaha. Xiao Chuan, Dahay, Yanzi, anong nangyayari sa inyo? Nanay, dinala kami ni Tito sa likod ng bundok para manghuli ng kuneho. Gumawa siya ng ilang bitag doon. Babalikan namin mamaya para tingnan kung may nahuli. Itong bunsong bayaw, wala sa lugar, palaging gala ng gala. Kawawa naman si Dahay, nagpapakapagod sa bukid. Nagtatrabaho para kumita ng puntos para sa kanya. Nakakagalit talaga. Hindi ba't sinabi ko sa inyong dalawa, huwag kayong pupunta sa likod ng bundok. Mukhang gusto ninyong mapalo. Pag-uwi ng tatay ninyo, papaluin talaga kayo ng hasto. Huwag mo muna silang pagalitan, ate. Halos maghapon na silang hindi kumain. Gutom na ang dalawang to, hindi na makalakad. Handa ko. Xiao Chuan, hindi ka kumain, di ba? Tara, pasok na kayo. May ilang puto ng mais pa sa bahay. At kaunting atsara. Kain muna kayo para may laman ang tiyan. Huzi, Yanzi, kain na kayo. Sa pagkakaalala ko, itong bunsong kapatid na ito. Tamad at tambay lang, kapag may pagkain, sarili lang ang inuuna. Bakit ngayon, ang bata ang inuna? Baka naman, dahil sa nangyari kaninang umaga, nagkaroon na ng konsensya. Ate, kumain ka rin. Pagod ka sa pag-asikaso ng bahay. Bukas sa anihan, ako na ang hahalili kay kuya para makapagpahinga siya. Pagkatapos ng anihan, papasyalin kanya sa Maynila. Mukhang sa nakaraang buhay, talagang tangat na sama ko. Ganito na pala ang kalagayan ng pamilya, wala man lang akong naramdaman. Kailangang baguhin ko ang tingin nila sa akin. Simulan natin sa pagkakaroon ng ulam mamayang gabi. Kakasabi lang na halili ako sa bukid. Biglang nakatulog sa araw. Talagang hindi na mababago. Sakto na. Puntahan ko na ang mga bitad. Pagod na ang mga bata sa pagtakbo buong araw. Kung sasama pa sila, magkakasakit yan. Ako na lang. Mukhang hindi ito nahuli. Baka masyadong sensitibo ang bitad. Hangin lang o damo ang gumalaw, umandar na. Hindi inaasahan na makahuli ng puting kuneho. Di ko akalain na una pang nahuli ang isa. Mas masarap ang pugo kaysa manok ng bundok. At bihira pa. Swerte ngayon. Baka nga talagang may puting kuneho sa bundok. Anong klaseng swerte ito? Karaniwan lang ang panghuli ng kuneho sa probinsya. Pero napakabihira ng puting ligaw na kuneho. Talagang swerte ang dalawang batang to. Tatay, kain na tayo. Bababa na siguro si Xiao Chuan. Nandito ako, naghihintay sa kanya. Tingnan natin kung anong sasabihin ng hayop na yon pagdating. Malaking kasalanan ang ginawa ngayon, tapos naglalakwasa pa? Hanggang ngayon, wala pa rin. Si Tio, nanghuhuli ng kuneho para sa amin. Nangako siya ng puting kuneho na alagaan namin. Marunong si Tio gumawa ng bitag. Hindi siya naglalakwatsa. Anong alam mo? Pasok na kayo at kumain. Tatay, ano ang hinahanap mo? Tutulungan kita. Anong hinahanap? Hahanap ako ng pagpatarapaluin ka. Huwag naman. Pagod na ako sa buong araw, uwi pa para paluin. Naku, talaga palang nakahuli ng kuneho si Tio. Ete, labas ka. Nakakuha talaga ng kuneho si Tio. Tatay, huwag mo na akong habulin. Hindi ako nabababae. Naghanap lang ako ng pagkain sa gubat para sa pamilya. Naisip ko lang, abala sa bukid ngayon, kailangan ng karne para lumakas. Talagang pumunta ka para manghuli ng kuneho? 3 kuneho, 1 pugo. Totoo, pumunta talaga ako para manghuli. Kuneho talaga. Nakahuli talaga si Tio ng kuneho. Pasok na kayo sa loob. Ang itsura ninyong dalawa, nakakahiya. Naku, nakahuli talaga ng puting kuneho si Tio. Inay, gusto kong alagaan yung puting kuneho. Xiao Yanzi, halika kayo. Salamat sa inyong dalawang bata sa huling bitad. Sa lugar na pinili niyo kaya nahuli ang maliit na puting kunehong ito. Humanap kayo ng kulungan, alagaan niyo sila. Bakit ako tinitingnan? Anong nangyari sa'yo? Bigla kang nagbago. Dati, galit na galit lagi sa pamilya ang batang to. Ngayon, nakangiti pa at nakikipaglaro sa mga bata. Nga, Xiao Chuan, kailan ka? Natutong gumawa ng bitag. Sa probinsya, taglamig. Umaril ng kuneho. Yung bitag, ang taas ng sansa mo makahuli. Bihira yan. Sa libro ko natutunan. Inisip ko na ang sasabihin ko. Ako lang ang may pinag-aralan sa pamilya. Walang magdududa. Pwede bang huwag na akong tanungin ng tanong? Una muna nating lutuin tong pugo at kuneho. Nga, Chiu-i, pakikuha ng tubig, ilaga natin pa malagyan. Anong ilaga? Kung ibebenta natin ito sa kooperatiba, makakapagpalit tayo ng 1 o 2 piso. Tapos bibili tayo ng bigas. Mahirap ang buhay natin. Mas makakatulong itong mga huli kong ibebenta kaysa kainin. Tatay, advanced yung paraan ko ng paggawa ng bitad. Unang araw pa lang ngayon ng kabalagay, ang dami na nahuli. Swerte man, pero kung paminsan-minsan tayong makakahuli. May pag-asa pa. Yung nahuli na yun, ipapalakas. Salamat. Si Tatay at si Linhay lang ang bumubuhay sa pamilya sa bukid. Araw-araw sumakian ko ni Linhay sa pagod. Gusto ko na sanang pampalakas sa kanya. Wala man lang kaming karne. Tatay, bihira lang magpakabay si Xiao Chuan. Pwede bang magluto tayo ng 1 pugo? Na, tatay. Kahit tayo hindi kumain, yung dalawang bata. Dapat makakain ng karne. Kanina ko pa binuhat yung dalawa. Magaan na magaan, walang laman. Sige, kainin na natin. Bihira lang magkaroon ng malasakit si Xiao Chuan. Tikman natin yung nahuli nitong batang to. Sa muling pagkakataon, hindi ko nahahayaang maghirap muli ang aking pamilya. Ate, pakiinit ng tubig pag-aalis tayo ng balahibo. Kuya, hanap ka ng kutsilyo. Bibiyakin natin itong mga kabuting na kolekta. Meron ka ba? Isa natin ngayon. Ikaw naman, ngayon ka pa natutong mag-utos. Lin Chuan,
Hehe, Tay, naniniwala ka ba na aksidente lang ito? Mukhang gusto mo masapak. Sitch, kain. Ikaw lang mag-isa. Kakainin mo lahat ng kanin na to? Ay, okay. Ilagay natin ang kuneho at manok kasama ng puto. Yung isang kuneho, ihaw natin mamaya. Tay, talagang sinaktan mo ako. Xiao Chuan ay totoo. Gusto lang niyang makakain ng masarap ang mga bata. Nagbago na siya. Tay, napatay na kainin na natin. Hindi naman araw-araw ganito. Bihira lang tayong makakuha ng ganito. Sige na, kumain tayo ng masaya. Kain, walang masyadong patakaran ngayon. Uzi, Yanzi, kumain ka na. Nanay, kumain ka. Huwag kang umiyak ha. Maraming araw na ganito sa hinaharap. Ang yabang mo naman, gusto mo araw-araw gantong buhay? Paano kung mangyari? Napakasarap ng pugo mula sa hilagang hangganan, halos mawala na ito sa huli. 2 buhay na, hindi ko pa rin malimutan ang lasa. Ano kaya ang itsura niya kapag nakakain ng karne? Meron pa tayong isang kuneho. Talaga bang ihawin natin? Maliit lang ang isang kuneho. Isang piraso bawat isa, kagad maubos. Talagang matakaw ka. Isang kaldero na nilagang karne, hindi ka pa busong? Gusto mo pa ng inihaw na kuneho? Kung ibebenta natin to sa kooperatiba, makakapagpalit tayo ng 2 kilong harina. Sayang kung kakainin lang. Busog na ako, palagi ko siyang naalala. Kaya palagi ko siyang iniisip sa buhay na ito. Nay, parang busog na ako, lalakad-lakad lang muna ako. Huwag mo kalimutan iwanan na bukas ang pinto mamayang gabi. Si Minyao ay isang kabataang intelektual na itinadala dito. Nakatira siya sa barangay. Sana gising pa. Buti na lang nasa labas siya. Kung nasa loob siya ng bahay, magiging chismis agad kapag pumasok ako. Sino yan? Ako, Anong ginagawa mo rito? kumain ka na ba ng hapunan? Salamat sa 2 puto ng mais kaninang umaga. Kung hindi, mahihirapan talaga akong mabuhay sa gulay at lugaw lang mamaya. Nakahuli ako ng pugo sa bundok kanina. May natira pa kaming nilagang karne sa bahay. Haha, gusto mo bang ako ang maglinis ng mga tira-tira ninyo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang magpahayag ng paghingi ng tawad sa nangyari kaninang umaga. Hoy, huwag mo namang sabihin may gusto ka sa akin. Ay naku, diretsahan talaga. Haha, biro lang. Alam kong may nararamdaman kang pagkakasala sa nangyari kaninang umaga. Kaya gusto mong bumawi. Pero hindi na kailangan. Kung wala ang 2 puto ng mais mo kanina, baka hindi ko talaga kinaya. Totoo ang sinabi ko kanina, tapos na ang lahat. Hindi mo kailangan gawin ito. Kainin mo na yan, ang dami mong sinasabi. Kung ayaw mo, alis na ako. Ay, huwag kang magalit. Hindi ko sinabing ayaw ko. Naku, napakamahal ng karne. Hindi ko ito matatanggap. Sa panahon na yun, mas mahal pa ang karne kaysa sa bigas. Akala ko puto ng mais lang, hindi ko inaasahang nilagang karne pala. Nakakuha ako ng ilang kuneho at pugo sa bundok kanina. Kumain na kami sa bahay. Sa isang araw lang, nakahuli ka ng ilan sa bundok. Gumawa ako ng ilang patibong. Swerte lang ngayon, may nahuli na ako bago magabi. Gumawa kami ng patibong para sa hayop. Pero lahat ay nabigo. Ang galing pala niya. Sa susunod na pupunta ka, pwede ba akong sumunod? Isa akong kabataang intelektual. Magkakaproblema kapag masyadong malapit sa mga taga-barangay. Pero napaka-curious ko talaga sa itsura ng mga patibong mo. Sige, bukas pagkatapos ng trabaho. Hintayin mo ako sa matandang puno ng balete sa likod ng barangay. Dadalhin kita sa bundok. Baka may mahuli pa tayo bukas. Halika, tikman mo ito. Ay, nadikit sa mukha mo. Kainin mo na, huwag ka nang mahiya. Ang sarap. Ang laman ng karne, sariwang-sariwa. Para sa isang taong araw-araw gulay lang ang kinakain, ang isang mangkok na ito ng karne ay parang isang kapistahan. Kahit na mahirap ang kalagayan niya, puro pa siya kumain ng ayos at may kalisan. Ibang-iba sa paraan ng pamilya ko na nagmamadaling kumain. Talagang iba ang dalagang galing sa lungsod. Medyo payat na lang. Kailangan niyang magpalakas. Tiyak, magiging napakaganda niya. Akala ko matagal siyang kakain dahil ang dahan-dahan niya. Pero nang mag-isip-isip ako, ubos na pala. Ayun, napakasarap kasi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Para sa iyo naman lahat yan. Matulog ka na ng maaga pagkatapos. Uwi na ako. Sige, bukas na lang. Nakakahiyang pauwiin siya. Hindi talaga bagay. Pero kung hugasan ko pa at ibabalik, siguradong magkakatsismisan ang mga tao. Naibigay ko na ang karne. Napanatag ako ng masayang kumain siya. Tapos na akong maglakad-lakad para mapabawas ng kinain. Tapos na. Naglakad-lakad para mapabawas, pero may dalang nilalang kain. Iniisip ko kasi baka magutom ako habang naglalakad.
Anak, huwag mo akong lolokohin. Alam ko kung saan ka galing. Kung may konsensya ka, bahala ka. Pero kung talagang may gusto ka sa kanya, itigil mo na yan ngayon pa lang. Kawawa nga si Mengyao. Pero espesyal ang kalagayan niya. Hindi ko hayaang makisali ka sa buhay niya. Naiintindihan ko, mawala akong ganoong intensyon. May trabaho pa tayo bukas sa bukid. Matulog na tayo. Wala namang problema, pero kung patuloy pa si nanay, baka magkaroon pa. Para bang may totoong nangyari kahit wala naman. Isang araw pa lang wala nang muling mabuhay, pero ang dami nang nangyari. Masaya ako nang makita ang ngiti ni Huzianzi. Sulit na sulit ang lahat. Sayang, hindi pa nagbabago ang sistema. Kung hindi, kaya kong yumaman sa mga alam ko. Pero unti-unti muna. Una, dapat hindi na kami puro mais lang ang kinakain. Yung mais na nakakasakal sa lalamunan. Gising na, Xiao Xuan. Nanay, yung nilagang kanin kahapon. May natira pa, di ba? Bakit atsara na naman ito? Anungin mo kapatid mo. Malamang, nagutom ka kagabi at kinain mo lahat, no? Kuya, magpahinga ka na lang sa bahay. Ako na ang pupunta sa bukid. Ikaw? Sa bukid? Kapag naririnig ng batang to ang bukid, umiyak na yan. Ngayon, kusa pang gustong pumunta. Nagmilagro ba? Huwag ka na mag-alala. Magpahinga ka na lang dito. Ako na ang magtatrabaho. Hindi pa yan marunong magbukid. Dapat bantayan ko. Saan ka pupunta? Sinabi ni Xiao Chuan na magpahinga ka. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabantay sa kanya. Sige na, sige na. Kilala kita. Malamang, ikaw na naman ang gagawa ng lahat ng trabaho. Ngayon, magsisimula ako sa pagbubukid. Para baguhin ang tingin nila sa akin. Para unti-unting gumanda ang buhay namin. Lupa ng kooperatiba yan, may kaukulang trabaho. Kung hindi gagawa si Xiao Xuan, 3 tao ang trabaho ko. Mahirap yon. Tatay, andito na ako. Simulan na natin. Bakit ka nandito? Napag-usapan namin ni ate kahapon. Ako na ang magtatrabaho ngayon. Unang beses na ako sa loob na pumunta sa bukid si Xiao Xuan. Talagang nakakagulat. Kahit kunti lang ang magawa niya, malaking pagbabago na yon. Tatay, Xiao Xuan, andito na ako. Kuya, di ba sabi ko magpahinga ka sa bahay? Hindi ka pa sanay magbukid. May puntos sa gawain na kailangan araw-araw. Kapag naantala yon, magkakaproblema tayo. Hindi pwedeng mantala ang puntos. Kapag hindi natapos, kailangan pang mag-overtime. Hindi pwedeng hayaan si Xiao Xuan na gumawa ng basta-basta. Nagsimula na rin magbungkal ng lupa si Kuya Chuan. Anong pakay mo dito? Anong problema, Kuya Chuan? Hindi mapapawi ang kasalanan mo. Hoy, anak ng mga tapos na ang usapan kahapon. Bakit mo pa pinipilit? Ito, hindi yung tungkol kahapon. Tama si Kuya Chuan, 3 henerasyon na mahihirap ang pamilya mo. Hindi lang pagtuturo ang pwede. Kung pakakasalan mo pa siya, pwede rin. Pero ang pag-usapan natin ngayon, hindi yun. Sa mga nakaraang taon, hindi pa nakakapag-araro si Kuya Chuan. Dati, pinagtatakpan pa ng tatay ko ang kalokohan nyo. Pero ewan ko paano, umalat ang balita. Alam na ng kooperatiba. Aba, dito pala ang punta. Napakatuso ng mag-amang Lee. Siguradong si Libaubo ang may gawa. May impluwensya siya sa kooperatiba. Ang trabaho ng 3 sa amin, kumpleto at maayos ang naipasa. Huwag mo kaming takutin. Kuya Dahay, mabuti lang ang intensyon ko. Wala pang desisyon ang kooperatiba. Kaya nauna lang ako. Para magbigay alam, para makapaghanda kayo. Anong iniisip mo, Xiao Chuan? Huwag mong pansinin ang gago. Kumpleto naman ang naibigay natin. Walang problema. Iniisip ko lang anong klaseng masamang plano. Ang binabalak ng mag-amang Lee sa atin. Bahala sila. Magkakasama naman tayong pamilya dito. Hindi tayo matatakot. Tama ka. Nang mabuhay muli, iba na ang pakiramdam. Pagod na ko. Nananakit ang likod. Wala nang iba. Kung hindi lang para sa puntos ko sa gawain. Mahirap ang buhay ng magsasaka. Hanggang dito na lang ngayon. Sobra-sobra pa ang natapos natin. Mas magaan na ang pasanin sa susunod na mga araw. Pagod ka na, tol? Ang galing mo pala. Dati ba't ilang hilalang ng palakol? Tulog ka na agad sa bukid? Anong nangyari parang? Nang makilala mo yung dalagang mayaman, lumakas ang katawan mo? Ayaw ko lang naman mapagod ka ng gusto, makawala ka ng lakas. Pag uwi, makapatay na ako ng tingin ni ate. Hoy, tong batang to. Ay, pupunta ako sa likod ng bundok, titingnan ang bitan. Uwi na kayo. Segsh, ingat ka. Maganda ang huli kahapon sa mga bitan. Baka may nahuli ulit ngayon. Ang ganda ng suot ni Mingyao. Kahit mahirap, kitang-kita pa rin ang ganda niya. Hoy, Hala, anong ginagawa mo? ginulo ko lang siya, may bonus pala. Ang bango. Ibang-iba sa modernong shampoo. Ang espesyal. Ang bango ng buhok mo. O wala namang espesyal. Ginawa ko lang yung shampoo ko. Sa panahon ngayon, sino ba ang magsasabing mabango ang buhok ng isang babae? Kahit sanay na ako sa lungsod, hindi ko pa ito naranasan. Sariling gawang shampoo. Dito sa kanayunan, sabon o labahan lang ang ginagamit. Nakakasira pa ng buhok. Paano niya nagawa to? Isang babaeng taga-lungsod. Gumawa siya ng natural na shampoo. Hoy, bakit bigla kang napaisip? Game. Pasensya na. Ang ganda kasi ng amoy ng buhok mo. Hindi ko napigilan. Ano ba yan? Ika naman. Gugo at balat ng puno lang yan. Yung naamoy mo. Baka gugo yun. May konting. Kapaitan at kahoy na amoy ang gugo. Pero wala namang puno ng gugo sa paligid ng maliit na ulan.
Saan mo nakuha ang bugo? Wala yon sa barangay natin. Delikado ang galaw niya, paano niya nakuha? Yung kabataang intelektual na kasabay namin sa kanayunan. Sumama sa mga kasabi ng kooperatiba sa Timog para sa trabaho. May kung saan. Kaya kumuha siya. Ba ang record? Lalaki babae. Yung si Ginoong Gu sa kabilang bahay. Kami namang mga babae. Hindi naman pwedeng sumama sa mga kasabi ng kooperatiba sa galaan. Kung nakasama niya sila, lalaki na siguro yon. Naiinis ako pag naiisip kong may ibang lalaking nagbigay sa kanya. Yung amoy, espesyal na sa una, pero masyadong mapait. Naalala ko, may mint sa bundok. Kukuha ko para sa'yo. CJ, Pag nakapasok ako sa Manila, kailangan kong bibilhan ko siya ng tunay na shampoo. Halika, gusto mo bang makakita ng mga patibong? Dalhin kita. Ito ang ginawa kong patibong na gumagamit ng bato. Ang susi ay ang batong ito. Kapag na-trigger ang mekanismo, babagsak ang bato, makukulong ang hayop. para sa akin, ang susi ng patibong mo ay hindi ang bato, kundi ang buhol na ginawa mo. Ang galing ng buhol na ito. Maluwag at mahigpit, ang ganda ng pagkakagawa. Tama ka. Dapat maluwag at mahigpit ng maayos. Para mahuli ng mahigpit ang hayop. Ang galing. Ikaw ba ang nakaisa nito? Akala ko simpleng probinsyano lang siya. Hindi ko inasahang ganito siya kagaling. Natutunan ko ito sa libro. Itinuro doon ng paraan. Nagsanay lang ako, natutunan ko na. Naalala ko. Ilang oras na lang na. Marunong kang magbasa. Ano ba yan? Siyempre, tunay na high school graduate ako. Pag may exams, mag-exam din ako para sa kolehiyo. Magaling ako dati, mas malinaw ang alaala ngayon. Kapag naibalik ng exams, sigurado makakapasa ako sa magandang universidad. Kaya ano ba ang status na? Sana. Hindi ko alam kung kailan may babalik ang mga college entrance exams. Pinakamagandang edukasyon, pinakagusto kong mag-exam. Pero sa kasalukuyang estado ko, hindi ko man lang magawang isipin yun. Malapit na. Alam ko kung kailan may babalik ang college entrance exams. Pero kung sasabihin ko ngayon, walang maniniwala sa akin. Sana nga. Tara, tingnan natin ang iba pang mga patibong. Baka may nahuli. Normal lang yan. Kung lahat ng patibong ay makakahuli, lahat na lang ng tao ay lalabas para manghuli ng hayop. Tama ka. Gusto ko lang naman. Pagdagdag ng karne sa pagkain sa bahay. Hindi importante kung gaano karami. Ang patibong mong ganyan ay mahirap para sa akin.